Okay, good morning mga kauno. Okay, mag-aaral na po tayo. And our topic for today is 7 qualities of a successful network builder. 7 katangian ng isang matagumpay na network builder. Yan. 7 katangian. Faithfulness. Uy, katapatan. Uy, kahit saan yan, importante ang katapatan. Sa pag-ibig, dapat tapat ka sa iyong minamahal. O, pengin tubig inumin. sa mga bagay-bagay, dapat tapat ka. Sa negosyo natin, sa uno, kung gusto mo maging successful, dapat matapat ka sa uno. Tapat ka sa upline mo. Tapat ka sa downline mo. Tapat ka sa mga cross lines. Hindi pwedeng nanloloko ka. Importante yan. Kasi ang isa sa mga katangian ng isang matagumpay na networker, pag siya ay pinagkakatiwalaan. At ang tiwala ay ipinagkakaloob sa mga taong matapat sa kanilang kapwa. Thank you, baby. Ang bait naman ng baby ko. Binigyan ako ng tubig inumin. Ang bait. Bait ang baby ko Yun. Batiin nga natin sila Maribel Henon, Feliciana Tatoy, Rosalinda Tosco, Andy Semine, Maribel Henon, Teresita Obuza, Rudy Mehila, Chun Lagahit. Grabe, power si Chun Lagahit, always present. Generos Abilong, Lorden Vincolado, Ernesto Razay, Fausta Deis, Lorden Vincolado, Happy Valentine's Regina Amazon, Elpidio Ariz, Cecilia Espenida, Devina Batalier, Lauren de la Cruz. Good morning. Alfredo De Ocampo ng North Cotabato. Julie Patay. Okay, balikan natin ang ating topic. Mamaya na tayo magbabatian muli. Excited kasi ako. Katatapos lang ng Valentine. Faithfulness. Yan, iba po yung yung matapat ka. Kasi, siyempre, ang isa sa mga nagpapatibay sa samahan ay tiwala. At ang tiwala, nakakamit yan pag ikaw ay tapat sa iyong minamahal. Tapat sa mga taong kahalubilo, karelasyon. Lalo na sa negosyo natin. Kinakailangan tapat ka sa upline mo, tapat ka sa downline mo, huwag mo silang lolokohin. Sa produkto natin, sa kumpanya. Hindi pwedeng marami kang kumpanyang dinadala. Malilito ka niyan. Parang pag-ibig. Mahirap yung marami kang iniibig at sinisintang pururot. Malilito ka. Kaya importante maging tapat ka sa uno, maging tapat ka sa upline mo, maging tapat ka sa mga downlines mo, dapat ka sa produkto natin, tapat ka sa cross lines, at higit sa lahat, dapat tapat ka sa sarili mo. Ang susunod na katangian ng isang successful networker, fearlessness. Kailangan matapang ka. Wala kang kinatatakutan.
Palagi niyong tatandaan. Ganda. Maganda yung ginagawa natin. Tumutulong tayo sa ating kapwa. Ang produkto natin nakakatulong para mapaganda ang kalusugan ng ating mga kapwa. At dahil maganda yung ginagawa natin, maganda yung produkto, maganda yung negosyo, ano ang dapat mong katakutan? Kaya kinakailangan, kung gusto mong magtagumpay sa negosyo natin, alisin mo yung kinatatakutan mo. At syempre, kinakailangan parang lalong mapagtibay yung tiwala mo sa negosyo natin, lalo na sa produkto. Kasi yan yung pinakabuod ng ating negosyo. Gumamit ka ng produkto para hindi ka takot na i-share yung products natin. Kasi out of your own personal experience and testimony about our products, mas nabibuild up yung kumpiyansa mo. Lalong lumalakas ang loob mo na gawin ng negosyo. Kaya kung gusto mong magtagumpay, alisin mo lahat ng takot sa katawan mo. Yan, frankness. Dapat prangka ka. Kaya madalas yung naririnig yan. Sinasabi ng mga upline, ng mga trainers. Anong gusto nyo? Diretsahan o paligoy-ligoy? Diretsahan. Kaya kinakailangan sa pagpapatupad or pag-handle mo ng organization mo, kinakailangan prangka ka sa mga downlines mo. Pag hindi mo alam, di sabihin mo, hindi mo alam. Di ba? Hindi magkukunwari ka. Kasi mahirap. Baka mamaya magkamali ka ng salita, mawala ng tiwala sa'yo, tapos ang karir mo. Importante sa kahit na anong samahan yan. Yung tiwala. Kaya kung ano man yung sa loobin mo, kailangan maging malakas ang loob mo na sabihin. Kaya lang, syempre, yung pagsasaad ng nararamdaman, may sining din yan, nakaakibat. Hindi pwedeng gagamit ka lang ng barabarang salita para maipahayag mo yung nararamdaman mo. Kasi isa sa mga cardinal rules ng pag-network is do not and never hurt the feelings of your downlines. O pati na ng upline mo, ng lahat na, ng crossline. Pwede kang maging prangka, pero tamang salita ang gagamitin mo. Importante yan sa pag-network. Lalo na, hindi ka pwedeng magpaasahin yung mga downlines mo na oo ka ng oo na hindi mo namang ginagawa at hindi mo kayang panindigan yung sinasabi mo. Sige, sasamahan kita kahit saan yan. Kasi maraming ganyan nangangako na mapasali lang kung ano-ano yung mga salitang binibitawan. Sige, basta mag-pay in ka lang kahit saan tayo. Kahit saan ka pumunta, sasamahan kita. Basta sumali ka lang, magtiwala ka. Nung sumali na, niyaya, apply, doon tayo sa probinsya namin. Nandun yung nakakilala ko. Ay, busy ako. Ay, marami pa akong kausap. Ay, oy. Pag nawala tiwala sa'yo, end of career mo na yan. Kaya kung oo, kung hindi, hindi. Kung kaya, kung hindi, edi magsabi ka, kailangan prangka ka. Hindi ka pwedeng paasa. Tango ka ng tango, oo ka ng oo, tapos i-Indianin mo naman, hindi mo naman sisiputin. Masisira yung pagkatao mo. Kaya importante yan bilang upline, bilang networker, bilang network builder. Prangka ka. Sabihin mo kung anong kaya mong gawin. Pag hindi mo kaya, sabihin mo rin. Gagawan mo ng paraan. Yun! Importante yan. Pag nagne-network ka, kailangan nandiyan yung tinatawag na freshness. Sariwa. At sino ba ang ayaw sa sariwa?
Ha? Mapagkain man yan, di ba? Gusto natin sariwa. Sa ating mga minamahal, di ba? Magandang tingnan yung iniibig mo, yung sinisinta mo na sariwang-sariwa ang itsura. Hindi yung itsura ng syota mo bilasa. Kailangan manatili ang kasariwaan sa pagmamahalan. Dapat palaging sariwa ang inyong pag-ibig. Kaya importante, pag nagni-network ka, updated ka sa mga sariwang balita, sariwang kaalaman, sariwang karunungan, para hindi mo narinig sa downline, ay, huwag na tayo mag-attend. Yan naman sasabihin ni upline, wala naman bago. Kailangan, tara, attend tayo, sigurado, may bago na naman. Sariwang kaalaman na naman yan. Pag ganyan ka palagi na may palaging sariwa at bagong natututunan, bagong nakikita sa iyo yung mga downlines mo. So magiging excited sila na makita ka, makausap ka. Kaya importante sa pag-network na continuous yung iyong pag-aaral. Basa ka ng libro. Alam nyo, ako, nung nag-network ako, sa totoo lang, mas masipag ako nung nag-network ako compared nung estudyante ako. Lalo na sa usapin ng pag-aaral. Talagang nag-invest ako noon sa mga libro, basa ako ng basa. Kasi, siyempre, palagi kang naririnig ng mga downlines mo, ng mga tao. Pag yun at yun din lang yung naririnig sa'yo, mananawa sila. Kailangan palaging meron kang bagong kinikare para magiging excited sa'yo ang mga tao. Kailangan yung laman ng isip mo palaging sariwa. Para pag nagsalita ka, nagbibigay ka ng sigla, ng kalakasan sa mga taong nakikinig sa'yo. Yan, importante yan. Pag nagne-network ka, firmness. Kailangan matatag yung salita mo, matatag yung pagkatao mo. Hindi pwedeng oo ka ng oo tapos hindi mo naman kayang panindigan yung sinasabi mo. Lalo na leadership ang pag-network. You have to be firm. Pag kaya, pag hindi, magsabi ka na hindi kaya. Pero gagawan mo ng paraan. Pag umuo ka, oo. Pag hindi, hindi. Importante yan na para makuha mo ng buong buo ang tiwala ng mga tao. You have to be very firm. Lalo na sa mga salitang binibitawan mo. Lalo na pag may downlines ka na. Kung gusto mong makuha ng buong buo yung respeto ng downlines mo, you have to be firm. Para sasabihin ng mga downlines mo, uy, huwag niyong gawin yan. Alam niya naman si upline. Pag nagbitaw ng salita yun, pinaninindigan niya. Hindi yung nagbitaw ka ng salita, sasabihin sa iyo ng ng mga downlines, maniwala ka dyan kay upline. Maniwala ka dyan. Hanggang salita lang yan. Pangit. Pangit yun. Kaya maging maingat sa mga salitang bibitawan. At kinakailangan, pag nagbitaw ka ng salita, siguruhin mo sa sarili mo na kaya mong panindigan. Marami kasi makapagpasali lang kung ano-anong pinapangako. Pag nakasali na, sisingilin ngayon ng pinangakuan. Tapos tatanggi, iiwas. Nako, masisira ang pagkatao mo niyan. Hindi mo pwedeng karirin ng pag-network pag sinungaling ka. Kaya kung gusto mong makuha ang tamang respeto, you have to be firm sa mga salita. At dapat bilang upline, bilang leader,
Kailangan matibay ang iyong paninindigan. Fervency. Kailangan matapat ka. Kailangan sa mga downlines mo, dapat tapat ka sa kanila. Yung fervency, yung taimtim. Pag sinabi mong tutulong ka, talagang paninindigan mo no matter what. Paninindigan mo yung salitang binitiwan mo. Importante yan sa pagiging network builder, pagiging leader. Kasi siyempre, yung success mo, depende yan sa tiwala na ipagkakaloob sa iyo ng mga tao mo. At pagtapat ka sa mga salitang binibitawan mo, makukuha mo buong buo yung kanilang respeto. Kaya ganun din sa sarili mo, huwag kang magbibitaw ng mga pangako, ng mga salitang hindi mo kayang panindigan. Kasi meron ako mga nakilalang ganyan, makapagpa-pay-in lang kung ano-anong pinapangako. Pero nung naka-pay-in na, hindi na pinaninindigan yung mga bagay na pinangako. Masisira ka dyan. Palagi niyong tatandaan, ang pagdi-network ay isang napakagandang karir. Dahil karir siya, dapat matuto kang alagaan itong karir na to. Oy, Billy Boy Sagursor, you're watching! Happy birthday! Happy birthday, Billy! Ano to, Kapebrero. Si Billy. Kaya importante ang katapatan sa lahat ng relasyon. Sa produkto natin, dapat tapat ka. Sa kumpanya, tapat ka. Sa upline mo, tapat ka. Sa downlines, sa crosslines. Pag ginawa mo yan, magiging kampante ang buong kapaligiran mo. Pagkakatiwalaan ka ng mga tao. At isa sa pinakamagandang katangian ng tao yan, yung tapat. Yan, focus. Isang napakagandang katangian yan. Hindi lang ng network builder, ng kahit na sino. Ang ulam, sumasarap yan pag nakapokus ka sa pagluluto mo. Mahirap magluto na marami ka pang ibang ginagawa. Nako, labsak. Kaya kahit sa anumang bagay, sa usapin ng pag-ibig o pag meron kang minamahal, pag nakapokus ka, buong buo yung pag-ibig na pwede mong ibigay. Kaya ang makukuha mo rin pag-ibig, buong buo rin. Kaya sa negosyo natin, nag-uuno ka, wag ka lang, kung nag-i-expect ka ng magandang resulta, nag-i-expect ka ng katuparan ng pangarap mo, di mag-focus ka sa uno. Baka nag-i-expect ka ng malaking resulta, magandang buhay, part-time ka naman. Or marami ka pang ibang pinagkakaabalahan. Tandaan nyo, walang top earner sa uno na part-timer. Kaya kinakailangan, kung gusto mong makuha 100% ng desired results mo dito sa negosyo natin, kailangan focus ka. Pag uno lang. Mahirap pagsabayin ng mga bagay-bagay. Uy, grabe ang bilis. Natapos ka agad. So ano ba yung 7 katangian para magtagumpay ka as a network builder? Una, faithfulness, katapatan.
Importanteng matapat ka para pagkatiwalaan ka. Pangalawa, dapat wala kang kinatatakutan. Palagi niyong tatandaan, maganda ang ating negosyo, maganda ang ating produkto, magagaling ang mga may-ari, lahat ng katangian, maaaring sabihin natin na nasa uno na, kaya walang basihan ang takot mo. Kaya gawin mo ng buong tapang ang negosyo natin. Gawin mo ng buong tapang yung pag-uuno mo. Dahil palagi mong tatandaan, malinis ang ating intensyon na tumulong sa kapwa. Dahil dyan, wala kang dapat katakutan. Bilang upline o bilang uno distributor, prangka ka dapat. Huwag kang magbibitaw ng mga pangakong hindi mo kayang gampanan. Pag hindi kaya, magsabi ka. Pag kaya, ibig sabihin mo rin, hindi yung mga ngako ka, magbibitaw ka ng kung ano-anong salita. Dito lang. Dali, dito lang. Na makapagpa-pay-in lang kung ano-anong sinasabi mo. Okay naman yun kung ano-anong sasabihin mo. Pagpasali ka, provided na kung ano man yung binitiwan mong salita, paninindigan mo yan. Kasi lahat ng tagumpay, tiwala ang pinaka-importanting ingredient. Katulad sa negosyo natin, we will be dealing with a lot of people. Kaya kung gusto mong manatiling matagal, matibay, ang negosyo mo dapat katiwa-tiwala ka. At magiging katiwa-tiwala ka kung ikaw ay prangka at makatotohanan sa mga sinasabi mo. Hindi pwedeng nangangako ka, nagbibitaw ka ng mga salitang hindi mo kayang panindigan. Again, importante ang pagiging prangka. Pero ang pagiging prangka ay may tamang pamamaraan. Yung iba sa sobrang prangka, hindi na namimili ng salita, bara-bara, kaya nakakasakit na ng damdamin. Rules ng pag-network yan eh. Never hurt the feelings of your downlines or nung kung sino man. Pwede kang maging prangka, pero hindi ka nakakasakit ng damdamin. Yan, importante, palagi kang sariwa. Dapat yung itsura mo, kailangan. Siguruhin mo, bago ka lumabas ng inyong bahay, kailangan ayos na ayos yung itsura mo. Yung kasi, babatiin ka ng mga tao. Di ba? Sarap sa pandinig yan. Uy, grabe, upline na. Fresh na fresh siya. Ano ba yun? Kahit isang linggo ka nang hindi naliligo, pero palagi kang mukhang bagong ligo. Kailangan conscious ka. Kasi siyempre nakikita sa itsura kung maganda ba o hindi yung ginagawa mo. Mukha kang haggard, pagod na pagod, lubog na yung pisngi mo, lubog pa yung mata mo. Saka mag-i-invite. Ano sasabihin na ini-invite mo? Ayoko nga, papangit din ako. Kailangan yung alam mo yung pag nakikita ka na, grabe looking great. Uy, ang ganda mo ngayon Siyempre, nag-uuno ako eh. Siyempre, maganda yung mga products namin eh. Diba? Pag user ka pa naman ng products, nagmamanifest sa itsura, nakikita sa balat. Kaya kinakailangan maging conscious ka. You must always look fresh. At yung pagiging freshness yan, maniwala ka, mag-attend ka na mag-attend ng mga trainings. Palaging magiging presko yung itsura mo.
Bakit? Kasi itsura, manifestation yan ang laman ng isip. Kaya pag ang laman ng isip mo puro problema, ang mukha mo mukhang bilasa. Pero pansinin mo yung taong umiibig at laman ng isip niya pag-ibig. Ano kadalasan na maririnig mong pagbati? Uy, blooming siya. Sinabing blooming, fresh na fresh ang itsura mo. Ang pag-uuno can bring you freshness. Isip, laman ng bulsa, itsura. Kasi kadalasan ang nakakapagpapangit ng itsura pag wala kang pera eh. Pero pag marami kang pera, kadalasan hindi halata na problemado ka. Kaya maging conscious ka. Always look fresh. Kaya importante. Kahit ano man yung resulta mo, mataas, mababa, meron, wala. Mag-attend ka na mag-attend ng mga trainings. Malay mo, sa kaka-attend mo ng training, makapick up ka ng magic word na magpapasyariwa sa iyo ng mga bagay-bagay. Yan, kailangan bilang leader, bilang networker, kailangan firm ka. Huwag kang mangangako sa mga downlines mo na hindi mo kayang panindigan. Sige, kahit saan tayo pumunta, basta campaign pa lang, sasamahan kita. Pag nag-pay in na, ay busy ako, ay may appointment ako, power ka. Pag nagbitaw ka ng salita, siguruhin mo, paninindigan mo. Leadership yan eh. Kailangan meron kang isang salita. Paano ka susundin kung yung mga salita mo hindi katiwa-tiwala? Pagdududahan ka ng mga downlines mo, wala ka dyan kay upline. Hindi katulad ng pag-firm ka, uy, makinig tayo. Uy, sundin natin yan. Alam mo naman si upline, pag nagbitaw ng salita yan, patay tayo dyan. Kaya importante yan. Sa kahit anong larangan, kailangan ikaw bilang tao, you have to be firm. Lalo na sa mga salitang binibitawan mo. Yan, importante again, fervency, kailangan yung katapatan. Kaya kailangan, you have to be true to your words. Nasa loob ng bahay. Kailangan matapat ka at taimtim. Hindi mo makuha yung tiwala ng mga tao. You have to be true to your words. Hindi yung makapagpa-pay-in ka lang kung ano-ano yung ipangapangako mo. Tapos pag nag-pay-in na, busy ako, may appointment ako, power ka. Kailangan, you have to make yourself always available sa pangangailangan ng mga downlines mo. Palagi mong tatandaan, negosyo mo yung downlines mo. Kaya kung gusto mong maging maganda ang negosyo mo, alagaan mo yung mga downlines mo. Maging tapat ka sa kanila. Huwag mo silang lulukohin. Huwag kang mangangako na hindi mo kayang panindigan. Teka nga. Sisira yung natin. Teka nga, ay naku, nawala na po. People. Po. People. Ano yung mga natabunan, no?
Ano yung mga natawag niyo? Kaya mo na. Yan. Fervency, katapatan. Yan, importante yan. Kailangan tapat ka sa mga tao, tapat ka sa salita mo, tapat ka sa produkto. Importante yan para makuha mo ng buong buo ang tiwala. Kailangan tapat ka bilang network builder. And lastly, of course, kailangan focus ka. Gusto mo maging successful sa uno? Focus. Walang top earner na part-timer. O, sa umpisa, maaaring part-time. Pero pag kaya na rin naman, focus ka sa uno. Kung gusto mong ma-maximize yung income. Kasi mahirap yung may gumugulo pa sa isip mo. Ga-attend ka ng trainings, meron kang kakausapin. Ano sasabihin mo sa downline mo? Ay, pasensya ka na kasi may overtime kami. Ay, may pasok ako. Nako, mawawala ng tiwala sa'yo. And before you know it, pag hindi mo sila matutulungan, wala ka ng grupo. Kaya importante, kung gusto mong karirin ang pag-network, gusto mong ma-maximize ang income, importante, focus ka. Alis ka dyan, baka mamaya matamaan mo tong computer, tong laptop. Dali, alis ka dyan, doon ka. Wala na, huwag mong babatuhin si Miming, masasaktan siya. So, yan ang 7 katangian kung gusto mong magtagumpay sa mundo ng pag-network. Again, uulitin ko, faithfulness, katapatan, fearlessness, katapangan, frankness, kailangan frank ka, freshness, kailangan manatili kang kariwa, firm, matatag, fervency, yung, ano ba yung fervent? Basta yun na yun. At focus. So, pag ikaw ito, ang lahat ng 7 katangian na yan, meron ka, guaranteed, abot kamay ang iyong tagumpay. So that ends my training for today. So, dahil medyo maaga-aga pa, baka meron kayong mga katanungan. Sige, mag-question and answer tayo. Ayun. Huwag kang umasa na magpo-produce yan. Kasi importante na nag-a-attend ng training sa mga downtime. Kaya abisuhan mo siya na mag-abisuhan na mag-attend. Ngayon, kung sa kabila ng iyong pag-uudyo na mag-attend, hindi siya ma-attend, huwag ka nang umasa na kung ano lang yung ma-produce niya, yun lang yun. Importante kasi na nag-attend ka ng trainings eh. Kasi magkakaroon ka ng grupo. O, ano ituturo mo sa grupo mo kung hindi ka naman nag-attend ng training? Okay. Meron pa ba kayong mga katanungan, mga kapatid? So that's it for today, mga kauno. Till next time. Bye-bye. God bless everybody. Thank you.